Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa pahina ng mga maragtas. Kilalang angka ng babaylan sa Kabisayaan. Walang eksaktong taon. Rehiyon ng Visayas. Nagsimula ang kwento sa paggising ng isang matandang babaylan. Itinuring itong matyarka ng kanilang angkan. Iginagalang ito ng karamihan dahil napakaraming pangitain at mga bugna na mula sa kanya ang nagkatotoo. Itago na lang natin ang pangalan niya bilang Nanang Salve. Natulog ito sa loob ng mahigit 10 taon. At ayon sa matanda, ng mga panahong tulog ito, napadpad siya sa mundo ng mga elemento. Nakita niya ang kaganapang hindi nakikita at nararamdaman sa mundo ng mga tao. Ang mga susunod na tagpo mula sa mismong kwento ni Nanang Salve. Tiyong Salve, bilisan po ninyo. Pinapatawag po kayo ng anak nyo, si Ichang Salve po. Wika ni Onyok, isa sa mga pamangkin ni Nanang Salve. Kasalukuyang nagtatrabaho sa kanilang palayan si Tatang Octavio ng mga sandaling iyon. Bakit? Ano bang nangyari sa Tiyang Salve mo? Tanong ni Tatang Octavio. Habang nasa daan, pinapaliwanag nito ang nangyari at halos takbuhin ng matanda ang matarik na burol pauwi sa kanilang tahanan. Nagising na po si Nanang Salve. Kagaya po ng sinabi niya 10 taon nang nakakaraan. Wika ni Onyok. Pagdating sa kanilang tahanan, nagulat ang matanda dahil nakita nitong nakaupo sa higaan ang asawang inaakala nilang patay na. Mabaging langit. Totoo nga ang sinabi mo, Salve. Nagbalik ka na nga. Wika ni Octavio. Sinabi ko naman sa inyo, babalik ako matapos ang 10 taon. Ikaw lang tong ayaw maniwala. Nakalimutan mo kasing babayla ng napangasawa mo. Tugon ni Nanang Salve. Oo na, naniniwala na ako. Saan ka ba nagpunta? Ang sabi mo sa amin bago ka matulog maglalakbay ka. Tugon ni Octavio. Dito na nagsimulang magkwento ang matandang babaylan. Ayon sa matanda, napadpad siya sa isang lugar sa kabilang dimensyon kung saan nananahan ang matataas na uri ng nilalang. Ang lugar na ito ay nahahati sa 4 na dome o teritoryo. Ang lugar ng mga balaw, lugar ng mga tikbalang, lugar ng mga bungisngis, at lugar ng mga sentor. Ang pinakasentro ng dome ay pinamumunuan ng isang hari. Sinakop din ito ang ilan pang maliliit na kaharian ng engkanto sa paligid, maliban na lang sa kaharian ng mga diwata. Ang 4 na dome ay pinamumunuan ng isang mataas na uri ng nilalang. Tinatawag nila itong Apo Remus. Nagpapakita ito sa kanila bilang matandang lalaki. Pero ang totoong anyo nito, isang higanteng taong ibon. Ang ulo nito ay sa agila. Ang katawan ay sa tao. Ang mga paa nito mula sa hita ay sa agila. Maging ang mga kuko nito sa kamay. Sinasabing may kapangyarihan itong maglalang at gumunaw ng isang mundo. Dahilan para igalang at katakutan ng mga elementong naninirahan sa mundong iyon. Maging ang mga diwata ay natatakot sa kanya. At sa tuwing magdaraan ito, lumuluhod at nagbibigay galang ang lahat. May kaayusan at kapayapaan sa mundong iyon sa ilalim ng pamumuno ni Apo Remus. Hanggang sa bigla na lang itong nawala. Ni isa sa 4 na hari. Walang nakaalam kung nasaan ang dakilang pinuno. Dahil dito, nagpasya silang pag-agawan ang pamumuno sa 4 na dome.
Nagpasya ang 4 na pinuno na pag-usapan ang tungkol dito. Ngayong wala na si Apo Remus, siguro naman nararapat na ako ang pumalit sa kanya. Wika ni Haring Balaw. Tama ka, Haring Sentor. Pero paano natin pagpapasya ng bagay na to? Paniguradong walang magpapakumbaba sa atin. At aaminin ko, ayokong magpasailalim sa kahit sino man sa inyo. Tugon ni Haring Sentor. Napatayo ang isa pang pinuno at nagsalita. Mas lalo namang ayokong magpasailalim sa mga kumakain ng damo. Wika ni Haring Bungisngis. Biglang nagtawanan ang lahat ng naroon. Nananahimik lang ang isang pinuno. Pinapakiramdaman ang mga mangyayari hanggang sa mapansin ito ni Haring Balaw. Bakit tila nananahimik ka, Haring Tikbalang? Ayos lang ba sa'yong magpasailalim kung sino man ang hihirangin sa amin? Tanong ni Haring Balaw. Nababaliw ka na ba? Ang mga tikbalang ay may sariling karian. Bakit naman ako magpapasakop sa isa sa inyo? Kung kaya ko namang iangat ang sarili kong karian at pamunuan kayong lahat. At dahil sa sinabi ni Haring Tikbalang, tila sumiklab ang galit sa mga pinunong naroon. Nagsipagtayuan ang mga ito at kanya-kanyang utos sa kanilang mga kawal. Ang kapal ng mukha mong sabihin yan sa harap namin. Sino ka sa palagay mo? Ikaw na mula sa angkan ng mga alipin, magiging hari ng 4 na dome. Kalokohan ang sinasabi mo, Haring Tikbalang. Wika ni Haring Balaw. Nangangahulugan ba itong nagdedeklara kayo ng digmaan laban sa akin? Alam niyong ako ang namumuno sa pinakamalawak at pinakamalaking dome sa mundong ito. Pinamumunuan ko din ng pinakamalalakas na hukbong sandatahan. Kaya kung nagbabalak kayong magsimula ng digmaan, ipinapayo kong pag-isipan nyo ng 100 beses. Tugon ni Haring Tikbalang. Isa-isang binaba ng mga kawal ang kanilang sandata dahil alam nilang totoo ang sinasabi nito. Matapos ang usapang iyon, isa-isang nag-alisan ang mga hari. Lingid sa kaalaman ng mga ito na may isang nilalang ang nakarinig ng kanilang pagpupulong. Itago na lang natin sa pangalang Urok. Matagal nang namumuhay ang nilalang na ito sa mundong iyon. Hindi nito kinikilalang pinuno ang lahat, kahit sino sa 4 na hari. Ngunit ito ang tagapagbigay ng mahalagang impormasyon sa kanila. Walang nakakaalam ng totoong pinagmulan ng munting nilalang, ngunit wala ding sekretong natatago sa kanya. Matapos ang kaguluhan, pinuntahan nito ang Haring Tikbalang at kinausap. Nasa kalagitnaan ng pagsasanay ang hari nang dumating ito. Ang itsura ni Urok, napakataba, maliit na nilalang at palaging may hawak na sanga ng kahoy. Ito ang ginagawa niyang pampausok sa bibig. Mukhang naghahanda ka na sa mangyayaring digmaan, Haring Tikbalang. Tama yan. Hindi birong kalaban ng 3 haring sinabungis-ngis, Sentor at Balaw. Lalo pa, narinig ko sa Haring Sentor na pupulbusin ka niya. Pinong-pino, gagawing tapa ang karne mo sa hida. Biglang napahinto ang Haring Tikbalang sa ginagawa at dinampot si Urok. Anong sinasabi mo, Kutong Lupa? Gagawing tapa ang karne ko sa hita. Sinabi ni Haring Balaw ang bagay na yon. Tanong ni Haring Tikbalang. Opo,
Dinig na dinig kong sinabi niya yun. Tumatawa pa nga siya ng malakas habang nagsasalita, pati na din ang mga kawal niya. Tugon ni Orok. Umuusok sa galit ang ilong ng Haring Tikbalang. Habang sa isip-isip ni Orok, tuwang-tuwa ito sa naging reaksyon ng hari. Sigurado ka ba sa narinig mo, Kutong Lupa? Muling tanong ni Haring Tikbalang. Oo naman. Kailan ba ako nagsinungaling sa inyo? Tugon ni Orok. Kung ganon, pumunta ka sa kanilang karian at sabihin mong hindi ako natatakot sa kanila. Gagawin akong tapa. Makikita mo, Haring Balaw! Matapos ng pag-uusap, kagad nang umalis si Orok. Tuwang-tuwa ito sa kasinungalingang sinabi sa hari ng mga tikbalang, lalo pa nang makita ang nanggagalaiting mukha nito. Kahit kailan talaga, ang bilis niyong maniwala. Hindi na muna ako pupunta kay Haring Balaw. Siguro, pupuntahan ko si Haring Sentor. Wika ni Orok. Tumuloy na ito sa teritoryo ng mga sentor. Sa liit nito, madali siyang nakakalusot sa maigpit na mga bantay ng karian. Nakakapasok siya sa sentro ng palasyo ng walang kahirap-hirap. Pagkarating nito sa bulwagan, pasimpleng tumuloy si Orok sa kwarto ni Haring Sentor na nooy nasa kalagitnaan ng pagtulog. Nakangisi si Orok habang nagpapalipat-lipat sa higaan ng hari. Huminto ito sa bandang tenga at sumigaw ng malakas. Nabulahaw sa pagtulog ang hari. Ito ang kinakatakutan ng lahat. Dali-dali nitong dinampot ang napakalaking maso. Winasiwas. Lahat ng matamaan ay nasisira. Nagpatuloy ito sa pagwawala. Samantalang si Orok naman, pagulong-gulong sa kakatawa. Huminto ang Haring Sentor. Narinig ang halakhak ni Orok. Dito na rin napahinto sa pagtawa ang maliit na nilalang. Orok, walang iya ka. Kutong Lupa ka talaga. Anong kailangan mo? Tanong ng hari. Bahagya pa ring natatawa si Orok dahil hinihingal na si Haring Sentor mula sa pagwawala. Nakakatuwa ka talagang tignan pag nagwawala, Haring Sentor. Lalo na kapag umuusok ang ilong mo. Wika ni Orok. Sabay hagalpak sa pagtawa. Nahinto na lang ito nang bigla siyang damputin ng hari. Walang iya ka. Magdasal ka na dahil dudurugin kita ng pinong-pino. Wika ni Haring Sentor. Teka, Haring Sentor. Hindi ka naman mabiro. May mahalaga akong impormasyon para sa'yo. Baka gusto mo munang marinig bago mo ko durugin. Kumalma ang hari. Inilapag si Orok sa mesa habang nakaumang ang maso nito sa kanya. Siguraduhin mo lang na mahalaga ang impormasyon na yan. Sa oras na walang kwenta ang sasabihin mo, tatadtarin ko, pati na rin ang kaluluwa mo. Wika ni Haring Sentor. Siguradong magugustuhan mo ang sasabihin ko. Alam mo ba kung ano ang sinasabi ni Haring Balaw sa'yo? Ibinaba ni Haring Sentor ang sandata. Naupo ito sa tapat ni Orok. Sige, Kutong Lupa. Magsalita ka. Ano ang sinasabi ng kalabaw na yon? Tanong ni Haring Sentor. Wala naman. Sinabi lang naman ni Haring Balaw, tuwing dadaan ka, umaalingasaw
amoy baktol ka. Yung hininga mo, amoy nabubulok na damo. Nanlaki ang mga mata ni Haring Sentor sa mga narinig. Pero hinayaan niyang magsalita si Urok. Talaga? Sinabi niya ang lahat ng yon. Ano pa? Tanong ni Haring Sentor. Hindi lang yan ang sinabi niya, Haring Sentor. Narinig ko din. Sinabi ni Haring Balaw sa hari ng mga bungis-ngis na ikaw ang pinakamahinang hari sa inyong apat. Matapos itong sabihin ni Urok, biglang tumayo ang hari. Ibinato ang maso sa dingding. Nasira ito na labis namang ikinagulat ng mga kawal sa labas. Ano ka mo? Mahina. Ako ang pinakamahina. Sinabi niya ang bagay na yon. Humanda sa akin ang kalabaw na yan. Dali-daling lumabas ng kwarto ang hari. Itinipon ang kanyang mga kawal. Nang marinig ito ni Urok, kagad niyang sinundan. Sandali lang, mahal na hari. Meron pa pala. Sa palagay ko, mas mabuting unahin mo ang isang ito. Si Haring Tikbalang. Gusto ka niyang gawing alipin. Biglang napahinto si Haring Sentor. Hinarap si Urok. Ang lakas ng loob niyang sabihin sa akin ang bagay na yan. Siya na mula sa angkan ng utusan ng mga diwata. Gagawin akong alipin. Tugon ni Haring Sentor. Oo, mahal na hari. Tinig na dinig ko ang sinabi ni Haring Tikbalang. Tugon ni Urok. Habang nakangisi, pinagmamasdan ang reaksyon ni Haring Sentor. Normal dito ang sumisigaw, naninira ng mga bagay-bagay. Pero sa pagkakataong iyon, natahimik ang hari. Alam ni Urok na talagang galit na ito. Urok, magpunta ka kay Haring Balaw. Sabihin mong maghaharap kami pagkatapos kong ubusin ang lahi ng mga tikbalang. Mahinahon nitong nagsalita. Tanda lang na hindi na ito natutuwa sa mga nangyayari. Dali-daling umalis si Urok. Nang makalabas sa karian, humagalpak ito sa kakatawa. Nagpagulong-gulong sa lupa. Nakakatuwa talaga kayong mga hari. Napakataas ng ere nyo. Mukhang maaaliw ako sa mangyayari. Pero parang may kulang. Ano kayang magandang gawin? Pagkagaling nito sa palasyo ni Haring Sentor, pinuntahan niya ang teritoryo ni Haring Balaw. Dito medyo nahirapang pumasok sa pader na gawa sa nagbabagang bato at ilog na apoy na nakapaligid sa mismong karian. Pero dahil porsigido siya sa nais gawin, naghanap ito ng paraan para makapasok hanggang sa dumaan ang malaking ibon. Kumapit siya sa paa nito. Nang makatawid sa pader, kagad siyang bumitaw. Saktong paglagpak ni Urok, dire-diretso ito sa mismong bintana sa kwarto ng Haring Balaw. Nakita nitong nakikipaglaro ang hari sa kanyang mga anak. Laking gulat nito nang biglang magsalita si Urok. Pagbati sa'yo, Haring Balaw. Pasensya na kung pumasok ako sa kwarto mo nang walang pasabi. May hatid akong mahalagang impormasyon. Wika ni Urok. Hindi kagaya ng ibang mga hari. Mainahon si Haring Balaw. Hinayaan nitong makapasok si Urok at magsalita. Sige, anong impormasyon ang dala mo, Urok? Magsalita ka. Tugon ni Haring Balaw. May pinapasabi si Haring Sentor. Gusto ko niyang makaharap sa isang tigmaan. Biglang napatayo si Haring Balaw. Digmaan. Sa anong dahilan?
At bakit gustong makipagdigmaan ni Haring Sentor? Tanong ng hari. Mawalang galang na mahal na hari. Ngunit hindi pa malinaw sa inyo ang naging usapan kanina sa pagpupulong ng 4 na dome. Nais ng Haring Sentor na mapasailalim sa kanyang kapangyarihan ang inyong nasasakupan. Habang sinasabi ito ni Urok sa hari, napapangiti ito sa isipan niya, lalo pa nang makita ang reaksyon nito. Hindi ka ba nagsisinungaling, Urok? Sigurado ka bang narinig mo ito sa mismong bibig ni Haring Sentor? Muling tanong ni Haring Balaw. Ramdam ni Urok na tila hindi pa sapat ang sinabi niya upang lubusan itong magalit. Hindi lang yan kamahalan. Sinabi din ni Haring Sentor na amoy kulungan ng baboy ang bibig mo. Nanlaki mga mata ni Haring Balaw at dito tuluyang nagbago ang kanyang timpla. Nagbuga ng usok sa ilong. Namula ang mga mata. Sa isip ni Urok, ito na ang pinakahinihintay niyang kaganapan. Kung ganon, iparating mo kay Haring Sentor na hindi ko siya aatrasan. Magkikita kami sa labanan. Wika ng hari. Ngunit bigla naman itong inawat ni Urok. Sandali lang kamahalan. Hindi ba parang walang saysay kung makikipagdigma ka gamit ang iyong mga kawal? Siguro ang mas maganda kung kayo mismong dalawa ni Haring Sentor ang magkasubukan ng lakas. Mano-mano! Tugon ni Urok. Panandali ang napahinto si Haring Balaw. Pinag-isipan ang kanyang mga narinig. Muli itong naupo at kinausap si Urok. Mukhang maganda ang mungkahin yan, Urok. Sige, iparating mo kay Haring Sentor. Handa kong harapin siya sa kahit anong laban. Wika ni Haring Balaw. Tahimik na umalis si Urok. Paglabas ito sa karian, muli na namang tumawa ang nilalang na tila tuwang-tuwa sa kanyang ginawa. Mukhang maaaliw ako sa mangyayari. Magaling! Magaling! Kakaiba ang libangan ni Urok. Ang ugali nito ay mahilig magsulsol. Ang siyang nagiging sanhi ng kaguluhan sa 4 na dome. Inoobserba nito sa loob ng ilang araw ang mangyayari. Hindi pinaparating ni Urok sa sentro ang mensahe sa pagnanais na makita ang kakalabasan ng kanyang ginawa. Patuloy nitong binibisita ang sentro ng dome para makita ang paghahanda ng isa't isa. Kasalukuyang nasa kampo siya ng mga bungisngis. Naalala ni Urok na hindi niya pa nakakausap ang hari. Dali-dali siyang bumaba mula sa sanga ng puno. Diretso sa lugar kung saan masayang kumakain ang haring bungisngis kasama ang mga kalahi. Magandang araw, Haring Bungisngis. Mukhang nagkakasayahan kayo ng mga kalahi mo. Ewan ko lang kung makapagsaya ka pa sa oras na marinig mo ang sasabihin ko. Wika ni Urok. Biglang nahinto ang haring bungisngis sa pagkain at hinarap ang nilalang. Ano yun, Kutong Lupa? Ano ang sasabihin mo? Magsalita ka habang nasa modo pa akong makinig sa'yo. Tanong ng hari. Naglalakad-lakad si Urok sa ibabaw ng mesa habang nag-iisip ng sasabihin sa hari ng mga bungisngis. Ano kasi, mahal na hari? Alam kong magandang lalaki kayo at marami ang nahuhumaling sa inyo. Lalo na ang mga kababaihan dito sa karyan niyo. Pero kasi, dinig na dinig ko ang sinabi ni Haring Balaw. Yung mukha mo daw,
parang kalabasang tinubuan ng muka. Biglang nagtawanan ang iba pang mga bungisngis. Dahilan para maasar ang hari. Ibinalibag nito ang mesa. Natapon ang mga pagkain. Pinagsusuntok nito ang lahat ng mga kasamahang nakaupo sa mesa. Tuwang-tuwa naman si Urok habang pinapanood na magwala ang hari. Sinabi niya yon. Sigurado ka. Humanda sa akin ang balaw na yan. Wika ni Haring Bungisngis. Mas lalo pa itong ginatungan ni Urok. Opo, kamahalan. At ang mas malala pa, sinabi din niya na napakasiba niyo. Kayo lang ang nakakaubos ng mga handang pagkain tuwing nagpapatawag ng pagpupulong. Patay gutom ka daw. Lalo pang nagalit ang bungisngis sa sinabi ni Urok. Kamuntikan siyang matamaan ng ibato nito ang kalis na gawa sa ginto. Sabihin mo kay Haring Balaw, magharap kami sa isang digmaan. Kaya maganda siya. Akala siguro ng kalabaw na yan, uurungan ko siya. Dali-daling umalis si Urok. At habang tumatakbo ito palayo, halos kapusin ito ng hininga sa kakatawa. Tuwang-tuwa ang munting nilalang sa ginagawang panunulusol sa mga hari. Pero lingid sa kalaman nito na may mas malalim na dahilan si Urok kung bakit niya ito ginagawa. Nakaupo si Urok sa isang bato. Pinagmamasdan ang malawak na kaharian ng 4 na dome nang bigla siyang lapitan ng isang matandang nilalang na itago na lang natin sa pangalang Ulysses. Sana lang alam mo ang ginagawa mo, Rock. Hindi birong pag-awayan ng 4 na hari. Malaking digmaan ang mangyayari kung sakali. Wika ni Ulysses. Mula ang lalaking ito sa angkan ng mga diwata. Kailanman, hindi nakikialam ang mga ito sa anumang gulo o pangyayari sa 4 na dome. Huwag kang mag-alala, Ulysses. Manood ka lang sa tore. Alam ko ang ginagawa ko. Hindi rin ako makikialam. Kahit noon pa man, hindi nakikisali ang mga diwata sa gulo ng 4 na dome. At kung ano man ang dahilan mo sa ginagawa mo ngayon, ay sana lamang hindi madamay ang aming teritoryo. Wika ni Ulysses.